Serafina's POV. Dahil kayong dalawa ang kukunin ko at sasama sa mansyon ko. Pahabol nito na ikangako sa harapan nito. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Ang luha ko kanina ay parang nawala na lang bigla. Anong pinagsasabi nito? Bakit kasama ako? Nababaliw ka na ba? Natatawa kong sagot. Hindi mo ako jowa, Vile. Lalo na hindi mo ako asawa. Wala kang karapatan sa akin. Diin kong sagot sa kanya. Dahil ba nabuntis mo ko, may karapatan ka na sa akin? Wala kang mapapala sa akin kung gusto mo makasama si Wade. Sige, papayagan kita pero ibahin mo ko. Si Wade lang ang koneksyong meron tayo. Si Wade lang, wala nang iba. Usal ko at tinalikuran siya. Nagngit-ngit ako sa galit. Just forget the past, Vile. Dahil wala na yun sa akin eh. Masaya na ako. Kaming dalawa ng anak ko. Are you provoking me, Serafina? He said while I hear the danger on his voice. No, Vile, I am just stating the fact. Kahit balik na rin ng mundo, anak ko rin si Wade. Kaya kung gusto ko siyang kunin, may karapatan ako. Seryoso nitong sagot sa akin ay kinakabog ng dibdib ko sa kaba. Don't you dare, Vile. Ang kapal ng mukha mo. Usal ko at tumalikod na sa kanya. Hindi na ako lumingon pa. Wala naman kaming relasyon. Wala kaming pinagsamahan. Kaya wala siyang karapatan sa akin. Bibigyan ko siya ng pagkakataon para makasama si Wade, pero wag na wag niya akong idadamay at wag na wag niyang kukunin sa akin si Wade. Napapakamot ako sa ulo habang patutungo sa pintuan namin dahil may kumatok. Sabado ngayon at wala akong pasok, wala ring trabaho, makabonding kong anak ko. Tok-tok! Teka lang! Sigaw ko habang patungo na roon. Nakita ko pa si Wade na naglalaro sa laruan nitong baril sa sala. Good morning, handsome! Usal ko at hinalikan ito ng mabilis. Mommy, I did not bat. Anito na ikinatawa ko. Yeah, it's alright. You smell good naman. Sagot ko at narinig kong mahinang tawa nito na kinatigil ko habang binuksan na ang pintuan ng kondo namin. Pero gano'n na lamang ang pagkawala ng ngiti ko ng morning. Malamig na wika ni Vile sa umaga ko. Anong ginagawa mo rito? Inis kong sagot. Wala akong pake kahit anong itsura ko ngayon sa harapan niya. Hindi naman ako nagpapaganda eh. Hindi ako marunong nun. Visiting my son. Anito na parang pinagmukha talaga sa akin na anak niya talaga si Wade. Tinignan ko muna siya sa mga mata at ganun din ang ginawa niya sa akin. Naparunok ako at ewan ko ba, bigla ko nahiya sa itsura ko ngayon. Ang fresh naman kasi nito habang ako mukhang kamoteng bagong bungkal sa lupa. Ang aga, Vile. Anito at napangangako nang walang hiya itong pumasok sa kondo namin. Wala akong masabi. Nakatingin lang ako rito habang tinitingnan nito ang bawat sulok sa loob ng kondo ko. Para tong judge na kapag may hindi magustuhan, ipasisira ang nasabing lugar. Teka, hindi pa ako pumayag. Mommy, why is he here? Nagulat ako na yumakap si Wade sa bewang ko at sumiksik ang tiyan sa ulo ko. Napatingin ako kay Vile dahil parang may nararamdaman akong mabigat sa paraan ng pagtitig nito. He hugs you a lot? Baritono nitong usal habang nakapamulsa, nakatingin sa akin ng malamig. Tumango ako kahit nagtataka rito. Napabuntong hininga ito dahil makapal. Ang mukha nito ay umupo ito sa maliit naming couch. Ah, baby! Wika ko sa anak ko na ikinatingala nito sa akin at ang inosente nitong mga mata naghihintay kung ano ang sasabihin ko. Nagdadalawang isip ako kung anong dapat sabihin. Ipapakilala ko ba si Vile na tatay nito? Nasasaktan ako. Baka sumama siya kay Vile. Pero napailing na lang ako dahil may tiwala ko sa anak ko. May karapatan ito kung anong gagawin. Pwede itong magalit sa paglilihim ko rito. Pero mas mabuti nang sabihin ko ng totoo. Kesa naman malaman pa nito sa iba. Why, Mommy? Who is he? I don't like him, Mommy. Sabi ng anak ko na kinakibot ng labi ko. Napatingin ako kay Vile na tahimik lang at nakita ko sa mata nito ang pagdaan ng sakit. Ang kagustuhan nitong makilala ang anak. Masaba na ba ako kapag ayoko? Siguro. Hey boy, usal ni Vile na kinatingin naman ni Wade sa kanya. Come here. Pahabol ito na mabilis namang nilapitan ni Wade na ikinalaki ng mga mata ko. So even though he hates Vile, but he is afraid of him? Mag-ama nga sila. Magkamukhang magkamukha, walang duda. Nakatayo lamang ako habang tinitingnan silang dalawa. Why, mister? Wika ng anak ko na sigang-sigang nakatayo sa harapan ni Vile. Hindi naman to nagpapatalo sa titig ng sarili nitong ama.
Yung galit ko kanina, ewan ko na lang. Nagpipigil ako ng tawa dahil ang cute tingnan ng anak ko at ang reaksyon ni Vile na amused sa batang kaharap nito. Mister, magkapatid po ba tayo? Inosenteng wika ni Wade na ikinagulat ko. Wade, usal ko. Why did you say that? Sabi ni Vile na amused pa rin kay Wade. Nakayoko si Vile habang nakaupo. Nakabukakang paa at sa bawat paa, nakalagay doon ang mga braso nitong batak sa muscles. Hindi ito nakangiti pero nakikita ko sa mga mata nito ang saya sa anak nito. Napabuntong hininga. Ako, at ang sama ko naman siguro kung sisirain ko yon, hindi ba? Ang amoy nito'y parang nasakop na sa loob ng kondo ko. Dahan-dahan akong umalis nang hindi sila napapansin. Hayaan ko muna silang dalawa. Bago yon, narinig ko pa ang sagot ni Wade. Magkamukha po tayo, mister. Namamanghang wika ng anak ko. Nang makabalik ako sa sala, nag-uusap pa rin ang mag-ama. Seryoso ang mga ito na parang kausap ni Vile. Nasa tamang edad na kahit mag-aanim na taon pa lamang ito. So, what do you think? Usal ni Vile nang mailapag ko na ang juice nilang dalawa. Thank you, Mommy. I love you. Wika ng anak ko sa malambing na paraan na ikinangiti ko rito. I love you too, handsome. Sagot ko pero kay Vile ako nakatingin. Gusto kong tumakbo papasok sa kwarto ko dahil nakita ko pa ang pag-smirk nito. Deal, mister? Masayang usal ng anak ko. Anong deal, baby? Tanong ko. He said, Mommy, na every weekend pupuntahan namin ang gusto kong puntahan. Pagmamayabang ng anak ko. Vile? Let me, Serafina. Anito sa mga mata nito ay may pagmamakaawa. Babawi ako. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi at nasabi ko sa iyo noon. Anito. Sinabi mo? Not now, but sooner, and I hope you understand. Anito. Napatingin ako kay Wade na kumakain ngayon ng snack habang nasa kamay nito ang juice na tinimpla ko. Bakit hindi nagtataka si Wade? Ngumiti si Wade sa akin nang mapatingin to sa akin na ang nilitian ko na lamang din. You better smile often. Usal ni Vile na ikinatingin ko rito. Ha? Nothing. Alam mo ba na napakadelikado ng mga Montgomery? Oo nga. Narinig niyo ba yung balita tungkol sa kanila? Yung sila raw ang likod ng mga sindikato pero hindi pa yun sure ha? Takot lang nila kung anong pagbibintang ang masabi. Napakayaman kayo ng mga Montgomery. Dinig ko sa mga kaklase ko sa cellphone ko. Nag-Google Meet kasi kami dahil may konting pag-uusapan para sa Christmas party. Sobrang yaman ba nila, Kat? Tanong na Jaroff. Sobra pa sa sobra. At alam nyo ba, ang gwapo raw ng mga anak na nagmamana, mga B. Gusto ko makilala kahit isa sa kanila, please lang. Malanding sigaw ni Jaroff na maririnig naman ang pag-ariba ng mga kaibigan nito na nagsisimula na naman sa bangayan. Montgomery. Iisang Montgomery lang naman na nakilala ko at si Vile yun. Nang matapos na kami, napagpasyan kong dalhin si Wade sa malapit na playground sa amin. Kanina pa nakauwi si Vile. Mukhang nagmamadali ito at nag-iba rin ang emosyon nito para tong galit pagkatapos itong makausap ang tumawag dito. Sige pa, Mommy! Masayang usal ng anak ko sa akin habang dinuduyan to sa gawa sa metal na duyan ng mahina. Nakangiti lang akong dinuduyan to dahil masayang-masaya ito sa ginagawa ko. Pero gano'n na lamang ang takot namin ng anak ko nang makarinig kami ng barilan. Marami ang tao sa maliit na playground at halos mga bata. Malakas ang sigawan dahil may putok na naman ang maririnig. Kahit nanginginig na kaya kong kargahin ang anak ko, patago sa malapit na kahoy. Napapapikit ako habang yakap-yakap ang anak ko na umiiyak na rin dahil siguro sa takot. Shhh! Tana, baby. Nandito lang si Mommy, ha? Usal ko sa nanginginig na tono. No! Bitawan mo kami? Naiiyak kong usal dahil may malakas na humila sa amin ang anak ko at naramdaman ko ang lamig ng baril sa noo ko. Bigla akong napaiyak. Naririnig ko naman ang tawag ni Wade sa akin. Kahit ganon mas mabuti nilang din na hindi nila dinamay si Wade. May ibang babae na nakayakap dito na mukhang pinipigilan ang pagwawala ni Wade. Mommy! 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 Malakas na iyak ni Wade na ikinaluha ko naman. Peste! Ang ingay ng bata! Huwag mong idama yon. Sabi ni Madam, itong babae lang tong kukuha natin. Alam ko! Tabi! Kung ayaw niyang mamatay lahat. Bitawan niyo po ako. Hindi po ako mayaman. Sumisigaw kong usal na natatakot ako sa baril na nasa noo ko. Eh paano kung gilitin nila yon?
Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makasama ang anak ko na matagal. Tumahimik ka. Wala naman ako naging kasalanan na. Sinong may pakana nito? Sino nag-utos sa inyo? Nanginginig kong wika at nanginginig na rin ang tuhod ko habang naglalakad. Pinapagitnan ako ng tatlo at nakikita ko ang isang itim na van na mukhang doon kami patutungo. Napalingon ako kay Wade na malakas pa rin ang tawag sa akin at iyak. Dalawang babae nang nakahawak sa kanya. I love you, baby. I love you. Usal ko sa isipan ko at humahagulgol na sa iyak. Ang anak ko. Ayokong iwan ang anak ko. Please, someone, help me. Help me. Vile? Mas lalo kong naiyak nang maisip ko siya. Bakit sa lahat ng maiisip ko ay siya pa? Bakit palagi na siya sa isipan ko? Bakit? Pero, sa totoo lang hinihiling ko na sana. Nandito siya para tulungan ako. Pero sino naman ako para tulungan niya, hindi ba? Ipasok na yan. Huwag ninyong gasgasan ha. Sayang, ang kinis pa naman. Pagsasawaan pa natin yan, sabi ni Madam. Manyak na wika ng isang lalaki na may malabong bigote na kinatingin naman sa akin ng mga kasama nito sa malaswang paraan. Napaiyak ako ng pasadahan ng mga ito ang katawan ko. Sa klase ng tingin nila, parang nawawalan na ako ng dangal. Parang awa niyo na po. Bitawan niyo na ako. Hindi ko na makilala ang boses ko sa takot. Ipasok na yan. Hindi sila nakinig at mukhang walang makakatulong pa sa akin. Nanlalamig na ako. Vile? Usal ko. Ewan ko rin bakit kayo naiusal. Pumasok lang sa utak ko. I'm here. Usal ng malamig at pamilyar na boses sa likuran namin. At napasigaw ako nang sabay-sabay na nakahiga ang tatlong lalaki sa sahig. Napatakip ako sa tenga. Napanganga. Nakatulala lang sa mga taong nakaratay na sa ground. Paano? Dahan-dahan ako napalingon sa likod ko at mas hindi ka panipaniwala na ang daming nakaitim na mga suot na lalaki na mukhang uniform ito ng mga to. At may mga dalang malalaking armas. Mga 100 plus siguro at nasa unahan si Vile. Pero hindi ko na sila pinagtuunan pa ng pansin. Malapit na sa akin si Vile at nakalahad na ang mga kamay na mukhang tutulungan ako sa pagtayo. Napatingala ako rito at nagsiunahan ang mga luha ko sa mga mata. Bakit palagi mo na lang akong nililigtas, Vile? Nakatingin to sa mga mata ko habang nakatingin din ako pero umiiyak ako sa kagalakan. Buhay pa ako. Buhay pa ako. You're safe now. Anito sa barito ng boses. Stop crying if you don't want me to kiss you. Pahabol pa nito. Napangiti ako rito kahit naluluha. I am safe. Thank you, Vile. And stop smiling. Galit nitong usal sabay hila sa kamay ko. At dahil napalakas ang paghila niya sa akin at nanghihina ako, napayakap ako sa kanya. Fuck! Anito at napaatras. Nagtataka ako dahil namumula ang dalawang tenga nito at napaiwas pa ng tingin sa akin. May sakit ba to? Ilang araw ang lumipas matapos na nangyari yon at ilang araw ko na rin hindi pa nakikitang muli si Vile. Parang magpapakita lang to kapag nasa panganib ako o sadyang coincidence lang ang lahat. Napabuntong hininga ako at napalingon sa gawi kung saan doon minsan umuupo si Vile at ang mga kasama nito. Wala ito roon. Wala ang tatlo doon at palagi talagang wala ang mga yon kapag Huwebes. Napapansin ko yon dahil agaw pansin kasi ang tatlo. At mahina rin ang binta kapag araw ng Huwebes dahil mukhang ang mga babae pumaparito lang para sa tatlong lalaki. Wala sila? Sayang naman, uwi na lang tayo, B. No, let's just drink a bit, okay? Okay. Dinig ko sa bagong dating ng mga customer. Malapit ng uwian ko kaya't naglilinis na lang ako ng mga mesa. Binuksan ko ang pintuan sa kondo ko. Napakatahimik. Gabing-gabi na kasi. Nangihina akong napaupo sa couch. Tinabad akong maligo. Gusto kong matulog. Humahapdi ang mga mata ko. Pero ang katawan ko lang ang napapagod pero ang isipan ko hindi. Naalala ko pa yung araw na muntik na akong maluha ng mga tatlong tao. Pero dumating si Vile sa isang tawag ko lamang ng pangalan niya. At bakit ang dami niyang kasama sa araw na yon? Sino ka ba talaga, Vile? Hindi ko pa nga talaga kilala ang ama ng anak ko. Unti-unti akong dinalaw ng antok at dahil sa pagod, nakatulog na ako. Naalimpungatan ako nang may humalik sa pisngi ko. Mommy? Bulong ng anak ko na ikinangiti ko. Naramdaman ko ang pagyakap ito sa akin at sumiksik sa leeg ko. Mommy! Mommy! Anito tumagikik sa leeg ko na ikinatawa ko. Good morning, handsome.
Mommy, it's the day! Masayang usal ng anak ko sa akin. Nagtataka kong usal dahil ano bang gagawin niya ngayon? Napalingon ako sa bintana at mag-uumaga na pala. Sa sala na pala talaga ako nakatulog. Mr. and I were going to travel. Anito at mayabang na nakarkos arms pa sa harapan ko. Ngayon na ba yon? Naalala ko, Sabado nga pala ngayon. Tok tok! Mabilis akong napalingon sa pintuan. Bigla yung tinakbo ni Wade na hinayaan ko lang dahil ewan ko ba sa sarili ko. Bigla akong pumasok sa kwarto ko at hinarap yung salamin. Nasaan na ba yung salamin? Para akong baliw na hinahanap ang salamin at nang mahanap, tinignan ko ang mukha ko at gano'n na lang ang panalaki ng mukha ko, na mukha akong nirape sa mukha ko ngayon. Mabilis akong pumasok ng CR at doon naligo. Iniisip ko palang nandun na sa sala ang taong hinahanap ng utak ko at sa nagdaang araw ay nanlalamig na ako. Ano bang nangyayari sa sarili ko? Napatigil ako nang may narealize. Bakit ba ako tumakbo? Bakit nagiging conscious ako sa mukha ko dahil lang nandito si Val sa kondo ko? Eh ang hinahanap at ang pakay lang to ay si Wade. Napatingin ako sa sarili sa salamin na maliit sa CR at nakikita kong sarili kong ekspresyon na pulang-pulang buong mukha sa kahihiyan. Napalingon ako sa pinaglalagyan ko ng towel nang napatampal ako sa ulo dahil sa pagmamadali. Hindi pala ako nakadala ng towel at damit, kaya no choice kundi lumabas ng hubot-hubad. Wala naman sigurong magtatangkang pumasok sa kwarto ko. Wala namang ibang tao at bakit naman ako mahihiya sa katawan ko kung may makakakita man. Wala naman akong peklat, maputi naman ako. Hindi lang talaga binayayaan ng dibdib at buti na lang magandang hubog ng puwet ko. Walang pagdadalawang isip, binuksan ko ang pintuan ng CR ko. Nakita ko si Val na nakatagilid sa akin, mukhang tumitingin sa picture frame at parang slow-mong napapatingin siya sa gawi ko. Gusto kong pagsarahan siya ng pintuan ng CR. Hubot-hubad akong nakaharap sa kanya na alam kong pulang-pula na ang buong mukha, pati ang katawan ko ay wala nang maitatago pa. Pinasadahan ako nito ng tingin sa mukha, patungo sa mga paa ko at nakita ko kung paano to napapalunok, pero hindi nito inaalis ang tingin sa mga mata ko. Nanginginig ako sa totoo lang. Gusto kong maiyak. Gusto kong sumigaw pero ang ginawa ko ay tulala lang sa harapan nito, nanlalaki ang mga mata. I'm sorry. Anito at kalma lang ang pagtalikod, sabay labas ng kwarto ko. Habang ako'y unti-unti kong tinignan ang katawan ko at napasigaw na lang ako sa malakas na kahihiyan. Tigil ang sigaw ko habang nagbibihis. Napasabunot ako ng buhok habang nakaupo na ngayon sa kama ko. Anong mukhang ihaharap ko sa kanya? Pero siya ang walang pahintulot na pumasok sa kwarto ko, kaya hindi dapat ako mahiya. Pero nahihiya talaga ako eh. Gusto kong maiyak. Mommy? Nagulat ako napatingin sa nakasara kong pintuan at unti-unti nitong bumukas na nakatayo ang anak ko roon. Bihis na. Inayos ko ang sarili ko. Ayokong magpahalata na may mali. Napatingin ako sa gilid ni Wade na baka nandun si Vile, pero mabuti na lamang at wala. Halika baby. Malambing kong wika sa anak ko na lumapit din sa akin. Nang makalapit na si Wade sa akin, inayos ko ng polo nito at ang tuck-in nito. Ang buhok nito ay parang may umayos noon. You are so handsome, baby Wade. Nakangiti kong usal sa anak ko na nakita ko ang pagpula ng tenga nito. Mommy! Nahihiya nitong wika. Nagtataka lang ako dahil bakit ngayon ko lang napansin na namumula din pala ang tenga ni Wade. Katulad kay Vile. Napangiti ako at niyakap ito at niyakap din niya ako. Mag-iingat ka kung saan kayo pupunta ni Mr. Vile ha? Makinig ka lang sa kanya kung anong dapat mong gawin. Maliwanag ba? Pahintulot ko dito na kinatango naman ng anak ko habang nasa bisig ko ito. Very good. Mommy, hindi kayo sasama? Nagtataka nitong tanong. Nakatitig na ako ngayon sa kabuuan ng mukha ni Wade. Kamukha niya talaga si Vile. Matangos ang ilong pero hindi lang gray ang mata nito na sa akin niya naman ha. Hindi baby, pero wag kang mag-alala, mabait naman si Mr. Vile. I said sorry to my son na matagal akong tinitigan. Napayo ko ito at parang malalim ang iniisip. Maiiwan ka rito, mommy? Anito sa malungkot na paraan. Yes, wag kang mag-alala. Ayos lang si mommy ha? Where is Mr. Vile ba? Nasa labas lang po, naghihintay. Hala, go na baby. Dapat mag-enjoy ka kung saan kayo pupunta ha? Yeah. Anitong parang ayaw kong iwan pero inihatid ko na rin to sa pintuan. Wala namang sinabi si Vile na kasama ako. At bakit naman ako kasama? Ang anak ko ang pakay nito sa akin?
Wala nang iba pa. Nahihiya pa akong tinignan siya. Kapag naiisip ko yung nangyari, parang hihimatayin ako. Makailang oras na at wala pa rin, si Val at Wade. Kaya napagpasyan kong pumunta sa may bridge malapit sa kondo. Ayokong pumunta sa playground dahil trauma na ako ron. Lalo ng anak ko pero again, parang wala na lang din sa kanya ang narinig. Ang bilis makarecover. Hindi tulad ko na hanggang ngayon natatakot pa rin. Nang nasa bridge na, umupo ako sa parang terrace doon na safe lang naman. Dala ang cellphone ko. Gabi na. Nag-aalala ako kay Wade pero may tiwala ako na iuuwi yun ni Vile. Malalim ang iniisip ko. Naalala ko na naman kung sino may pakana ng mga taong gusto akong kunin ng isang araw. Di naman siguro yan gagawin ni Jewel at ng nanay nito. Wala naman akong ginawa sa kanila eh. Ano bang pinuputok ng butsi ng mga yon? Pero hindi naman sa nangaakusa ako na sila talaga. Pero wala na ako iba pang nakikilala na may galit sa akin. Hi, miss. Napalingon ako sa likuran nang may namatan akong isang lasing na lalaki na mukhang high sa droga. Lord, ano na naman ba to? Ayoko muna po. Bakit sa lahat ng pagkakataon kapag lalabas ako, may mangyayaring masama? Bakit po? Pinakalma ko ang boses ko. At umayos ako ng upo. Naka-shorts lang kasi ako ngayon. Ang bango mo kasi, miss. Paisa naman. Walang labas itong sabi na ikinangawi ko. Mga hayok sa babae. Bakit sa lahat ng babae, palaging ako pa? Uuwi na po ako. May asawa at anak kasi ako eh. Nandun lang sa unahan. Mabilis kong sagot. Hindi alam kung tama ba yung isinagot ko. Teka lang, miss. Paisa lang naman. Ang damot mo. Anitong humigpit na ang kapit sa kamay ko. Hindi po ako bayarang babae kaya pasensya na. Nakangiti kong pilit habang kinukuha ng kamay ko sa kamay nito. Yan ang gusto ko eh. Pa-hard to get? Bitawan niyo po ako, kundi sisigaw ako. Sa tingin mo, miss, may makakarinig sa'yo dito? Teritoryo namin ang lugar na to eh. At sadyang napadpad lang ang magandang dilag dito katulad mo. Bitawan mo ako. Galit kong sigaw dito, pero hindi ito nakinig at parang nalulong na nga talaga. Ang sarap mo siguro, miss. Anito at parang bumaliktad na naman ang sikmura ko nang maramdaman kong halik nito sa leeg ko. Naiiyak ako at nanlalambot ang tuhod. May pagdila pa yun na kinaiyak ko na talaga at gumamit na ako ng lakas pero bigla ako nitong sinabunutan na siyang ikinasigaw ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng lalaki sa paghawak niya sa dalawang kamay ko. Please, wag po. Umiiyak kong usal pero nagpatuloy ang mga kamay nito at nasa mga legs ko na malapit na sa pagkababae ko. Ang bango at ang sarap ng leeg mo, miss. Anitong parang baliw at manyak sa paraang pinapatay ko na siya sa utak ko. Handa ka na ba? Malademonyo nitong wika na ikinahagulhol ko. I will fucking kill you. Usal na naman ng isang malamig pero galit na boses. And again, he is here. Vile is always there kung nasa panganib ako. Naiiyak akong napatingin kay Vile. Gusto ko siyang takbuhin at magtago sa likuran niya. Bang! Napahagulol ako ng dahan-dahan ang pagtumba ng lalaking may hawak sa akin. Natulala ako dahil iyon ang unang beses na harap-harapang may pinatay sa harapan ko. Natatakot ako sa Vile na nakikita ko ngayon. Para itong galit na galit. Ilang beses itong binaril ang lalaki na kinatakip ko ng tenga. Galit tong nakatingin sa akin pero may pag-aalala doon. Malamig tong nakatingin sa mukhang sa mga oras na sinisisi niya ako kung bakit buntik na namang may mangyari sa akin. May hawak itong baril sa isang kamay habang nakatitig kami sa isa't isa. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Kahit natatakot, lumapit pa rin ako. Thank you, Vile. Sincero kong usal at pinipigilan ang mga luha sa mga mata. Don't come near me, Serafina. Malamig nitong wika na ikinatigil ko. Galit nga ito. Napatingin to sa taong nasa likuran ko. Ayokong tumingin doon. Alam kong mga oras na ito'y dapat magtaka ko dahil parang wala lang kay Val na pumatay at tumawak ng baril. Pero ang nasa isipan ko'y ang galit nito. Bakit ito galit? Why? Why? Fuck this! Sigaw nito at hindi ko ina-expect na gano'n ang reaksyon niya. Bakit ka ba nagagalit, Val? Lumapit ako sa kanya. I said don't come near me. No! Pagmamatigas ko. Pero nagulat ako nang hinila ko ni Val. Nakahawak to sa bewang ko at ang mga kamay ko nasa dibdib na nito. Nanginginig pa rin iyon. Walang pahintulot na inangkin niya ang labi ko na ikinagulat ko. Bago pa ako makareact na ipasok na niya ang dila niya sa bibig ko.
Itutulak ko sana siya ngunit mas sumigpit ang hawak nito sa bewang ko at ang kamay nitong may baril ay nasa ulo ko na at pinailaliman nito ang halik na ginawa nito sa akin. Ako natulala lang sa ginagawa nito dahil hindi ako marunong humalik. Pero kalaunan napapasabay na rin ako. Napaungol pa ako dahil dinukot ito ang buhok ko sa likod sa hindi masakit na paraan. Dahilan para matingala ako sa kanya na parang yon ay mahalikan niya ako ng ayos. Where else did he touch you? He said in a whisper while touching my ears. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa akin, pero hinila ko ang kamay nito patungo sa leeg ko. Tumango ito katulad ng ginawa ng lalaki kanina sa leeg ko. Ganon din ang ginawa nito sa leeg ko. Napapikit ako at pinipigilan ang ungol. Hinahalik-halikan niya iyon at may lumalabas na ungol sa bibig ko nang dinilaan niya iyon. Naipulupot ko na mga braso ko sa leeg nito habang patuloy ito sa paghalik sa leeg ko. So that's how is it? Binubura niya sa katawan ko ang bawat ginagawa ng lalaki sa akin. Where else? Paos itong usal sa leeg ko. Napapanunok ako at nahihilo sa ginagawa nito sa akin. Natutuliro ako sa totoo lang. Sasabihin ko ba na hinawakan nila ng lalaking yon ang legs na malapit sa pagkababae ko? Ang takot na nararamdaman ko kanina, napalitan ng kakaibang pakiramdam ngayon nang dahil sa kanya, dahil kay Vile.